Alright, sa magandang umaga po sa ating lahat, lalo na po sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga OFW, sa mga panig ng mundo. Magandang araw po sa ating lahat. Sa ngayon mga kalyabe, meron po tayong pupuntahan. So, isa po itong kilalang artista. So, ang problema ay ilang araw daw na hindi umaandar yung hindi na paandar yung kanilang sasakyan, at nung sinubukan nila paandarin ay ayaw nang umandar. So tingnan natin kung ano yung naging problema ng sasakyan ay ng isang napakaganda, hindi lang napakaganda kundi napakaganda at sexy artista. Ayan, so tara and let's go. Alright mga kalyabe, so nandito na tayo at ito na po yung gagawin natin, yung Starex ni Miss Ana Halandone. Ayan, so isa sa sikat na artista, yung may-ari nito. At tinawag ko to sa atin ni Matepo kasi ayaw daw umandar. So check natin to ngayon kung ano yung naging problema at bakit ayaw umandar. Ayan, so may konti lang at check na natin to. Ayan, so Starex po ito, Grand Starex. Alright, so makikita na natin to may konti. So bubuksan muna natin yung hood. First natin i-check ay kung may power ba. Ayan, so wala. Check natin yung kanyang battery. Ayan, so kukunin ko lang yung gamit. Check natin kung ilan ang voltage ng battery. Baliktad sa taas ang nakasabit. Ayan, hawak mo dyan. Kukunin ko lang. Oh, natakpan ang camera natin. Ayan, kukunin ko lang battery. Ayun, start. Ayan, so gamit dala natin na ulit yung ating mahiwagang tester. So hopefully dapat 12.6 po itong kanyang. Ayan, so dapat ay magkaroon po siya ng load ng laman ng 12.6 na 12.6 volts. So 12.43. So try natin start dun kay Roger. Just start mo doon. Titingnan natin kung hindi siya bababa. Pag bumaba pa siya ay hindi na po yan mapapaandar. Right. Teka lang. So 11.48. So hindi na po yan kayang magpaandar. So ito kasi mga kalyabe ay meron po tong alarm system. So kapag once na hindi natin ito napapaandar ng mga 1 linggo ay hindi po ito magdidiskarga po tong kanyang battery. Ayan, so try natin i-jump start. Right. Hindi, ang battery tapos silyabi. Series na lang. Ayan, sisiris na lang namin para mapaandar natin. Positive dito. Well, sa pagsisiris natin mga kalyabe, gagamit lang kami ng ipinagbabawal na technique. Ayan, dalawang malalaking lyabe lang. Okay na yun, Jer. Yan. Ayan, positive to positive, negative to negative. Yan ang gagawin natin. So try natin. Ayan, mapapansin nyo, yan lang po yung ating gagawin. Ayan, medyo patagilid mo muna battery. Habang masyado to 22-24.
So pagpapaandar natin ito mamaya, check din natin yung charging nito kung maayos ba yung charging system. Okay na. Yeah. Hindi pa nakadikit. Hindi nakadikit. Oh. Hindi nakadikit. Ganun kaya na ngayon natin battery. Alright, so tinatanggal ang battery. Alright mga kalyabe, ayan, so diskargado yung battery. So yung battery na nadala namin ay wala na rin palang laman. So papacharge muna tayo ng battery para makita natin yung pinaka issue. Ayan. So ayan. Alright, so pa-charge muna tayo ng battery. So yun mga kalyabe, so nag-decide na sila na papalitan na lang yung battery. So ipapa-charge pa sana namin, kaso hindi lang din magtatagal yung pakarga nito kasi gawa nga ng palubo na. So ilang taon na rin kasi yung battery, kaya kailangan na rin palitan. So lifespan kasi ng battery natin ay kung minsan ay 1.5 years to 2 years. Yan po yung lifespan ng ating battery kapag lalong-lalo na kapag hindi masyadong nagagamit yung sasakyan. So may lifespan din po kasi yan. Ayan. Right. So papapalitan na to ng bago. Kaya yan mga kalyabe, advice ko sa inyo, lalong-lalo na kapag may mga alarm ang mga sasakyan ninyo, ang tips ko po sa inyo ay hanggat maaari daily napapaanda rin po natin yung ating sasakyan para hindi po magdidiskarga. So katulad nito, naka-alarm. So kapag hindi nyo naman gagamitin, pwede nyo naman tanggalan ng isang battery terminal. Yung katulad nito, ang isa na to, nakatanggal lang to lagi. Pag nakatambay lang ang ating sasakyan, lalong-lalo na't may alarm, para hindi po magdidiskarga yung ating battery. So kapag halimbawa katulad niyan, babakasyon kayo mga 1 linggo, so dapat talaga tinatanggal tong isang battery terminal para hindi magdidiskarga, kasi pag yan ay nagtuloy-tuloy ang kanyang alarm, magdidiskarga talaga yung inyong battery. Alright. Alright mga kalyabe, ito palang gamit na yung kapatid ni Miss Ana Halandoni, Kawasaki 400cc. Ang ganda ng ng tunog. Ayan, single piston siya na 400cc. Ayan, right. Ganda niya, no? So dalawa dito ang big bike nila. Ayan. Ito inline 4. Ito is single piston. Ayan. Alright mga kalyabe, so ito na at na-deliver na dito yung battery. Ayan, Motolite pang matagalan. So pang matagalan ang Motolite na binili natin, pinabili natin kasi ayan ay talagang subok na yan ang kanilang serbisyo. Alright, isang tawag lang, nandyan agad. Right. Ayan, shout out Motolite, baka naman. Ayan, so kakabit na natin to para matesting natin kung mapapaandar natin to. Great. Ayan, so babaklas na.
Wala pa, lumubo na yung battery na isa yun. Ayan, tingnan mo, lubo na yun. Sa likod mo, yung itim. Ayan, so may warranty po yan mga kalyabe. Kaya pinipilapan lang ni Bossing sa warranty card. Ilang months na ngayon ang warranty niya? Ganun pa rin, boss. 21 months. 21 months, ayan. So mahabang warranty na binibigay, kaya siguradong pang matagalan talaga. Ayan, so kakabit na natin yan dito. Oo, Starix Gold. Anong year model po? Teka, bukas ba? Ay, hindi makita ah. $20. 2020, sir. Mm. Right, so yan, nakabit na yung battery. So papaanda rin na natin to. Yeah, boss. Ayan, so try natin start ngayon dahil bago ng battery. Kung aandar ba. Right. Hello? Asan yung original na susi nito? Ganyan yung tunog. Ini-start mo, ganyan yung tunog. Starter yun. Sige, isa pa. Starter yun. Ilang battery yung kaya? Ano yun? Problema. Right. So check natin dito sa ating may wagang scanner. Alright mga kalyabe, ito magtatanggal na nga tayo ng starter dahil may problema bukod sa battery. Starter ay dinamaan din palang starter nito. Ayan. So dito tayo sa pinakailalim ng sasakyan. Ayan, so ayan. Ayan lang po yung binatatanggal natin. Ayan, so dalawang tornilyo lang naman to. At madali lang to hugutin. Oh, asan na yung 14? Ay, December 4, yung dumating yung
So, tatanggal ulit muna ako ng starter mga kalyabe. Alright. Alright mga kalyabe, ito na, nabaklas na natin ang starter at sunog. Sunog yung loob, yung kanyang rotor, sunog. Sunog din yung kanyang windings. Kaya pala spark na lang ng spark. So yan, isa din sa naging dahilan kung bakit naubos yung karga ng ating battery. Ayan, grounded siya. Kumapit na ng gusto. Alright mga kalyabe, ito na yung starter at diniliver dito sa atin ng aking kumpare. Ayan, so pang Grand Starix talaga to. So parehas na parehas. At yung isa kasi sunog na sunog yan eh. Sunog yan pre. Baho eh, sobrang baho na ng loob. Sunog na sunog. Halos naman kadalasan lahat ito nasusunog talaga to. Walang pakinabang dito kung hindi head. Head, ayan, so ayan, so kakabit na natin to para matesting muna. Antayin mo lang pre. Sige lang. Sige. Alright, so kakabit muna natin para matesting tong starter. Alright mga kalyabe, andar na kaya to. So susubukan natin. Ayun. Nasipol pa. Paray mo nga. Nasipol pa eh. Alright, testing ulit. Haba na rin doon to ah. Magpalinis na kayo sir ng ano? Ayan. Kasi dapat hindi ka na nakapa ng redondo niya. Ang bilis lang dapat niyan. Dapat mabilis yan. Kung may pressure yung ano. Baka marumi na yung mga dyan. Kadalasan yan yung sa mga pump, primary pump. Primary dito. Matudumi. At dapat yan, hindi kahaba ang redondo eh. Nakakasira yan ang Dito. Halos Toyota Mitsubishi, ayan ang sakit yan. Pag hindi nila nakakilinis yan, saka lang nila nalalaman kapag ano, hirap na hirap ng mid-start. Ayan, so ito mga kalyabe, Palit, minsan. kailangan pa to ng PMS. Kailangan pang linisin yung mga injector nito kasi baka may bara na. Ayan. So kasi ang nakikita natin mga kalyabe, yung kanyang feed pump, yung fuel filter ay kinakalawang na rin siya. So stuck niya pa. Ayan. So marami kasi kadalasan yan ang naging dahilan kung bakit ano siya, hirap siya pag magpa-redondo siya, mahaba. So dapat maiksi lang ang redondo nito. Alright. So ayan, try naman natin ulit. Ayan, so one click. Alright, so dito wala siyang problema. Check naman natin ngayon yung kanyang charging system. Kadalasan sa fuel filter. Ayun ang kadalasan ang magiging problema niyan eh. Fuel filter. Kadalasan. Nanina niya yung pump niya, hindi fit niya. Parang pati sa mga gas, sa mga gasolina sa sakya, pag nanina, ang haba ng redondo. Yan. Kailangan pagsabay ng accelerator para lang dumiretso. Hindi naman dapat gano'n. Kaya ang advice sa original, pagkadikit ng susi, ikot niya agad eh. So ayan mga charging niya mga kalyabe. So goods na goods yung kanyang charging. Pagkasano to, yung carburetor, pagkakaiba ng carburetor, ang carburetor kasi, yung hangin at saka gasolina magkasama. Pero dito sa mga fuel injected, magkahiwalay siya. Hangin sa accelerator. Tapos yung pinaka gasolina niya nasa intake na kagad nakabaon. Magkahiwalay siya. Alright, so ayan, andar na. At shoutout nga po pala sa kumpare ko kay Joe Electrical. Ayan, nagpalit na pala sila ng pangalan. Ano na nga pangalan yan? HG Auto Electrical Services. Doon lang po yan sa may Sukat, Paranaque. So katabi lang sila ng Lapid Chicharon sa may Goodwill 2, Sukat, Paranaque. Ayan, so shout out po sa kanila doon kay paring Jewel.
Alright. Alright mga kalyabe, ayan na nga. So umaandar na yung sasakyan ni Miss Hana Halandone. Ayan, so ayos na. Starter lang naging problema. So note mga kalyabe, kapag kadalasan na bumibitaw ang ating starter, lalong-lalo na kapag mahaba ang redondo bago umandar yung ating sasakyan, at kung minsan napipersa natin dahil sa sobrang hina na ng battery, ipipersa natin ng papastart, ay isa rin po yan sa pwede maging dahilan. So ipipersa natin kasi mahina ang battery, akala natin kung ano lang problema. So iinit yung kanyang carbon brush. So maaring kakapit yan doon sa kanyang rotor at masunog kagaya nga dito sa nangyari. So sunog na sunog yung starter. Right. Thumbnail. Nainait, teka lang. Pipicture lang pa. Tatamnail natin. Okay. Alright.